Magandang gabi po sa ating lahat. No? Late na naman ang ating operator, si Lolo. Kaya nahirapan tayo mag-operate na buwan kasi binago yung setup. Binago yung setup ng ating system. Kaya nahirapan ako mga pa. Wala pa namang kasama ito. Bakit laging late ito? Wala pa naman kung inaasikaso na pamilya. Bakit late na naman? So, tayo po ay lumapit na sa Panginoon, mga kapatid, upang tayo ay mananalangin. Tayo po ay tumayo. Lumapit na tayo kay Lord sa pananalangin. Ating ipanalangin ang kapayapaan ng ating bansa at hindi lamang ang ating bansa kundi yung nangyayaring sigalot sa ibang bansa, sa Israel, sa Iran at ang Estados Unidos dahil apektado na ang lahat at mayroong tinitignan na yung ating langis baka hindi nakaabot ng ating kabuuan. Pero may balita na pag may flood daw ng Pilipinas, pinapadaan daw ng Iran. Isang malaking biyaya para sa atin. Pero ganun pa man ay mataas ang presyo ng langis, kaya lahat ng bilihin o apektado. Kaya kahit na yung mga uling, nagtaas na rin. Sabi ko, pag ang langis ay tumaas, lahat ng bilihin ay tataas, no? Kaya ipapanalangin natin dahil itong giyera naman ay nakasulat naman sa Biblia na ang mga ito ay mga tanda na papalapit na ang wakas. Kaya ito ay nasa mahigit na isang buwan na giyera, no? Kaya ito ay siguro yung iba ay gumising na. Pero ganun pa man ang sabi nga ng Panginoon sa panahon ni Noe at yung Sodom at Gomora, bago nagkagunaw, ang ibang pamumuhay ay normal lang. Kumakain, umiinom, nagsisipag-asawa, normal lang. Hindi nila nalalaman na yun na ay panahon ng paggunaw ng kanilang bayan. Kaya dito sa Middle East, talagang nandun ang takot sa bansa na naapektuhan ng kaguluhan, nandun ang takot. Pero doon sa mga dito sa atin, pagdating ng hapon, ng gabi, ng araw, ng linggo, ng Sabado, o maging iba't ibang mga araw, hindi po sila natitinag para manalangin, lumuhon, humingi ng pabor sa Diyos, kundi sila ay baliwala lang sa kanilang mga bagay na nangyayari. At hindi na mamalayan na yun na pala ang huli. Kaya tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit ka, salamat po sa araw na ito. At humingi kami ng pabor sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli ninyong patawarin ang aming pagkakasala. Tulungan niyo po kami na ang aming bayan na nakakaranas ng kaguluhan. Ang mga bansa na karating, Panginoon, lalong-lalo na sa Israel, ang kasalukuyang giyera na nangyayari sa mga panahon sa kasalukuyan, aming hinihingi sa inyo ng pabor na huminto na kung maaari. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay inuutusan namin ang mga leaders na magkaroon ng pagkakaisa na umupa na ang giyera sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, sapagkat lahat apektado na at kami nakakaunawa ng mga bagay na ito ay kailangan mangyari at ito ay pasimula pa lamang ng mga kaguluhan, ngunit aming natatansya, Panginoon, na ang inyong pagbabalik ay tunay na nalalapit na. Kaya kami na napabilang sa inyong kaharian
ay tulungan na umigting ang pananampalataya at pananaw, kaalaman tungkol sa inyong kaharian upang aming maibahagi ang mga bagay na naukol sa inyo. Hiningi namin ang banal na Espiritu ang siyang mamuna, magturo, tulungan kami na maunawaan ang mga bagay na nakikita at naririnig, mga bagay na kasalukuyan at sa hinaharap, at ang mga bagay na nakaraan. Ano ang mga bagay, ang mga mensahe ng mga bagay na ito upang kami ay mamuhay na taglay ang kapanatagan sa gitna ng kagulumihanan sa sanlibutan, sapagkat kami ay mga pinili, kami ay mga tinawag at pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, ang aming mga puso at isip ay panatag sapagkat aming nalalaman ang lahat ng mga ito ay nakasulat, kinakailangan mangyari. Ngunit kami ng mga anak ninyo ay nasa panatag, nasa safety, sapagkat kami ay anak ng Diyos na makapangyarihan, at kami ay kabilang sa inyong kaharian, mga tao na pinakaharian ng Diyos. Kaya ang aming pamumuhay ay aming inilalatag sa inyo na may buong pagtitiwala ng aming pangangailangan at kaligtasan ay nasa kamay ng aming Hari na siyang aming Panginoong Jesucristo at sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Pagpalain ninyo ang inyong mga anak sa damong ito ng gulod na nagkakatipuan at walang ibang hangad kundi kayo'y paglingkuran, pasalamatan at papurihan at kagilain habang kami nabubuhay sa aming mga buhay at pamumuhay. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dinapanalangin namin mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamaliit na panangangasiwa sa bayan, ang aming mga kapulisan, ang lahat ng mga nangangasiwa sa lipunan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ilagay niyo po ang kayusan sa mga taong ito, Panginoon, ang pagkatakot at pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. At tayo po ay mawit na kay Lord. What is the first song? Sige, awit po tayo. Gamitin po natin ang ating mga kamay sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Ang awitin natin ay langit ay aking nadarama.
Sige, mawin po tayo ay nag-aaral ka. Tapos natin po ang ating mga kamay. Mag-ari ka. Nanunumbagi sa iyong kalinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong nabilang, sinayang ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Yesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Mga Panginoon Diyos, magawa ng lahat ng lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat
Panginoon, sa aming pagpunta dito, Panginoon, sa aming pagtipon. Hindi po kami pong Panginoon gabayan sa aming pagtipon, Panginoon. Salamat po sa biyaya na aming pong natatanggap sa inyo po, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig na walang sawa po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Binabalik ko po nga, papuri, pasalamat. Amen. Amen. Napakaganda din ang Lord. Okay, maraming salamat po. Salamat sa Panginoon. Magkakaupo na po ang lahat, mga kapatid sa Panginoon. Okay, salamat sa Diyos na tayo ay narito muli sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. No? Alas 7 na ang ating mga young people. Salamat. Nandito na yung iba. But yung iba ay wala pa. Bukas sana schedule ang baptism ng Taytay. Maraming magpapabautismo. Dahil sa baka maiwan sila sa rapture. Ang naging problema, hindi matutuloy dahil ang sasakyan, no, ay hapon darating. Kasi yung sasakyan, holiday kasi off noon, kaso may tracking na hindi na ubos yung sinakyan nila na L300. Kaya hindi nakauwi at hapon pa raw makatarating. Kaya i-schedule natin sa susunod ang kanilang water baptism. Salamat sa Panginoon. Sa Iran, sa kabila ng may gira, mayroong massive salvation na nangyayari. Si Jesus, nag-appear sa kanila sa panaginip, may mga doon sa Gaza, 50,000 na mga Muslim na naginip tungkol kay Jesus. Kaya ang mga ito kasi, mga kapatid, parang hindi sila gaanong makukonbinsi sa pananalita, yung pangangaral. Hindi sila nakukonbinsi. Kaya nga, nung si Jesus ay nagpakita sa katipunan ng mga alagad na nabuhay na siya muli, tapos ibinalita ng mga alagad, si Tomas ayaw maniwala. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala maliban na maisuksok ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga kamay at ang aking kamay isuksok ko sa butas ng kanyang tagiliran, saka ako maniniwala. Ngayon, dumating si Jesus habang sila ay nag-uusap. So, nung nagpakita si Jesus, ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yan ang sabi niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, ngayon Tomas, naniniwala ka na? Dahil ako iyong nakita. Lumapit ka rito. Sabi ni Jesus, lumapit ka at itusok mo ang iyong mga daliri sa butas ng aking mga kamay. At ang iyong kamay sa butas ng aking tagiliran. At huwag kang hindi sumampalataya. Ngayon, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, sabi ni Jesus, ngayon ikaw ay naniniwala sapagkat iyong nakita. Mapalad ang taong naniniwala na hindi nakakakita. Kaya, sa atin ng mga nananampalataya sa Panginoon, bagamat hindi natin nakita si Kristo sa mukhaan o maging sa panaginip, naniwala tayo, mas mapalad tayo kaysa kay Tomas. Dito sa mga Muslim country, hindi yan sila nakukonbinsi, mga kapatid. Sa pananalita, kailangan nila ng sign and wonders. Kaya si Jesus nagpapakita sa kanila sa panaginip. Kaya ang mga tao kasi na nandidiyan sa Middle East, mga kapatid, ay tradisyon nila yan. Kaya nga, nung dumating si Jesus,
Tinanong nila kung ano ba ang sign mo, bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito. Kaya, noong si Kristo ay isilang upang mapaniwalaan nila, may sign na lumabas. Yung ano ang sign na yon? Sa kanyang pagkasilang, yung tanda, yung tala sa umaga, yung bituin. Nung nagpakita ang anghel doon sa mga pastor noong gabi, ang sabi ng anghel doon sa kanila, ang tanda sa bata ay makikita ninyo, ang bata ay nakahiga sa pasabsaban. Ito yun, mga kapatid, sa Panginoon. Tingnan natin doon sa Luke chapter 2, from verse 5, tingnan natin kung tumama ang ating tansya. Verse 6. Yan. At nangyari samantalang sila ay nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Ibig sabihin sa salitang wala ng lugar, ibig sabihin naghanap sila ng lugar. Kaso walang bakante. Pag sinabi na wala ng lugar, ibig sabihin naghanap si Jose ng lugar na pwedeng masilungan at maipanganak ang sanggol, manganak si Maria. Hindi ho intensyon kagad ni Joseph na ado na lang sa pasabsaban sa bahay ng hayop ikaw manganak. Total, hindi ko naman anak ang iyong dala. Kundi sa salita na yan, na sapagkat wala ng lugar sa kanila sa panuluyan. Ibig panuluyan, yung mga bahay na upahan na pwede kang maka-check-in sa mga motel, makatulog. Ibig sabihin, si Joseph ng time na yan at si Maria ay naghanap ng lugar, naghanap ng bahay na pwedeng masilungan. Ngunit wala ng lugar na pwede nilang masilungan, lahat puno. At sila ay nakituluyan. Sa verse 7, balik mo doon. Ang sabi doon, at kanyang ipinanganak ang pangalan niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Yan. At verse 8, may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Gabi sila nagpapakain ng tupa, katulad nito, pag summer, mainit ang panahon, ang tupa hindi makakatagal sa init. Hindi yan tulad sa kambing na walang ligo-ligo, di ba, Koy? Matibay sa init yan. Ngayon, ang tupa hindi makakatagal sa init. Mahihimatayan sa init. Yung katawan ay sa lamig yan lumalabag, makakapal ang balahibo. Kaya sa gabi pinapalabas ang mga tupa para doon manginginain. Kaya ito mga pastor ng tupa, nagbabantay ng tupa nung gabi. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Yan. Great joy. Good news of great joy. Isang mabuting balita ng malaking kagalakan. Talagang great joy. Dapat ang tao magsaya sa balita na ibabalita ng anghel. Bakit?
Sabi sa 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, no? Yung Bethlehem ay bayan ni David yan, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Yan. Ibig sabihin ng salitang Kristo, no? The anointed one, the chosen one, Christ, ang sabi ng ibig sabihin ng salitang Kristo, no? Ang siyang kinasihan ng Diyos. At ang Kristo na ito, ang paniniwala ng mga Hudyo, ito ay walang pasimula at walang katapusan. No? At ito ay Diyos. No? Eh, ang sabi dyan, mga kapatid, doon sa Micah, chapter 5, verse 2, ang sabi ng kasulatan, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, maliit, upang lumagay sa libu-libo ng Juda mula sa iyo, lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yan. Doon siya nanggaling sa nakaraang panahon pa. Doon sa una. At patungo siya sa walang hanggan. No? Yan yung lalabas doon sa Bethlehem ng Juda ay mamumuno, magiging leader sa Israel. Yan, no? Kaya, ito mga kapatid sa Panginoon, no? Na dapat nating maunawaan ang mga mensahe na ito, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo ay ano ang ating pagkakakilala sa Kanya. No? Dahil ang sabi diyan, ang batang ipapanganak na ito, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon. No? Kaya, gaano kalalim ang pagkakakilala mo kay Jesus. Pagdating dito sa Matthew chapter 16, verse 13, dumating si Jesus sa lugar ng Pilipo at Caesarea. No, Pilipi, no, sakop ng Pilipo, no, at ng Caesarea. Yan. Dumating si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Pilipo. Ito ay isang mayaman na subdivision o village. Kasi yan, pag speak English mo yan, ang village na yan ay pinangalan doon sa hari ng Roma na si King Caesar, no? Caesar. Yung pula sa left side. Ayan, no? Ang sabi dyan, mga kapatid, no? English mo yan. Yan, sabi sa English, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? So, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao o sino ba ako? Sino daw ako? So, sabi ng 14, sabi nila, and they said, some says, thou art John the Baptist, some Elias, and other Jeremias, or one of the prophets. He said unto them, but whom say ye that I am? Pero kayo naman, ano ang inyong pagkakakilala kung sino ako? Ito tinanong na ni Jesus ang mga alagad. Kasi tinanong ni Jesus, una, ano ba ang pagkasabi ng mga tao kung sino ako? Anong sagot nila? Kayo daw si John the Baptist,
kayo daw sa Elijah, kayo daw si Prophet Jeremiah, o isa sa mga propeta. Ngunit kayo na, mga alagad. Kayo nang kausap dito ni Jesus, kayo. Ano ang pagkakakilala ninyo kung sino ako? Yan. Dapat alam natin kung ano ang pagkakakilala natin kung sino si Jesus. Ha? Anong sabi ng mga alagad? Ha? Anong sabi sa 16? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ha? So, sabi ni Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. No? Kaya importante, tama ang ating pagkakilala kay Jesus. No? Sa mga Muslim, o sa other religion na hindi naniniwala kay Kristo, ganyan lang ang pagkakilala nila kay Jesus. One of the prophet, isa sa mga propeta na sinugo ng Diyos. Pero sa mga alagad na kinasihan ng Espiritu ng Diyos, kasama na nila si Jesus, nakasaksi sila sa mga makapangyarihang gawa ni Jesus, tinanong sila ngayon ni Jesus, ngunit kayo, ano ang pagkakakilala ninyo kung sino ako? Ang sabi ni Simon Pedro, no? Thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya Jesus is the Christ. No? Si Kristo si Jesus ang Kristo. Kasi ang Jesus, meaning Savior. Christ, the Anointed One. No? Siya ang kinasihan ng Diyos. Simula pa nung una, kinasihan ng Diyos na maging tagapagligtas. No? Siya ang hinihintay ng buong mundo. Si Kristo. No? Kaya, sabi ni Jesus ngayon kay Pedro sa verse 17, sabi ni Jesus, And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee. So yung kapahayagan pala ng tamang pagkakakilala kay Kristo, kay Jesus, ay hindi pala ayon sa laman at dugo. Kaya, ang pagkasabi ni Jesus dyan, Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Nung sinagot ni Pedro si Jesus, sino ako sa pagkakilala ng mga tao? Sabi nila, kayo ay isa sa mga propeta, kayo ay si Elijah, kayo ay si Prophet Jeremiah, kayo ay si John the Baptist, o isa sa mga dating propeta. Ngunit kayo, ano naman ang pagkasabi ninyo kung sino ako? Ang sabi ni Simon Pedro, kayo ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Ang sagot ni Kristo, mapalad ka, Simon Bar-Jona, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung ang ating pagkakakilala kay Kristo ay nahalintulad lamang sa mga propeta, yan ay karunungan galing sa tao. Yan ay wisdom from blood and flesh. Karunungan lang ng laman yan. Pero kung ang pagkakilala mo kay Kristo, more than that, Jesus is the Christ, the Son of the living God. Pag sinabing Son of the living God, kung ang kalabaw ay anak niya aso, walang ganon, di ba? Pag ang kalabaw, manganak, kalabaw. Pag ang tao, manganak, tao. Si Jesus is the Son of God. Jesus is Diyos si Kristo.
No? Kasi anak siya ng buhay na Diyos. Ang salitang Diyos ay hindi ito posisyon. No? Tulad sa presidente, pinagbubutuhan. No? Tulad sa hari. No? Ang salitang Diyos ay isang kaanyuan. Ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 6. No? O dito sa verse 5 tayo magsimula. Philippians chapter 2, verse 5. Ito dapat nyo maunawaan para hindi kayo maligaw. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, do it not robbery to be equal with God. Yan. Jesus is in the form of God. Kayo, anong form nyo? Anong form nyo? Kayo ba hayop o tao? Bukamat ng ilan sa inyo ay gwapo at ang iba ay pogi, no? And some of you are beautiful and pretty, no? You are in the form of man. Mayroong puti, may negro, may Amerikano, no? May sobrang itim, talagang tao pa rin yun. Anyo ng tao yon. Jesus is in the form of God. Ang sabi sa verse 7, sabi niya, mga kapatid, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Yan. Siya ay nakahalintulad, no? Humalintulad sa tao at hindi lamang tao kundi in the form of a servant. No? Talagang pinakamababa na uri ng tao sa lipunan, alipin. No? Ganon ang nangyari kay Jesus. No? Kaya sabi sa 8, mga kapatid, no? Sabi sa 8, no? Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. The death of the cross. No? And verse 9, ang sabi dyan, wherefore God also had highly exalted him. Wala naman gumalaw eh. God also had highly exalted him. Ang Diyos ay talagang itinaas siya. No? Dahil nagpakababa siya eh. Kaya yung dapat ang ating titingnan. Be humble, huwag kayo maging mayabang. Magpakumbaba kayo. Ilipat mo sa ibang saksakan. Hiilaw yan. Lipat mo sa ibang. Yung sa baba. Yung sa baba ng saksakan. Maluwag. No? Wherefore God also had a highly exalted him and given him a name which is above every name. That, ang sabi diyan sa 10, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. So, ang mga lahat ng mga nilalang na nabubuhay sa langit ay lumuhod sa pangalan ni Jesus. Mga nilalang sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, ay lumuhod sila sa pangalan ni Jesus. At ipahayag, sabi sa 11, sabi dyan sa 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Yan, no? Kaya, si Jesus, ang ating Panginoon, pag tinatawag mo na Panginoon mo si Kristo, nag-glorify mo ang Father. So, sa salitang Diyos, Jesus is God, Father is God, the Holy Spirit is God. Ang sabi dito sa 1 John chapter 5, verse 7, sa English version, kasi mali ang Tagalog dyan, English natin. For there are three that be recorded in heaven,
the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ha? So mayroong tatlo na nagpapatotoo doon sa langit. Yung Father, yung Son, and yung Holy Spirit, and these three are one. Paano sanay sila naging isa? Sa salitang Diyos. Saan yung Diyos? But the Bible says, now even these three are one in the form of God, but the greater is the Father. Now, John chapter 14, verse 29, ito ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, sa Panginoon. John 14, verse 29, I know I have told you before it come to pass, that when it come to pass, ye might believe. Ito ang sinasabi po, mga kapatid, sa Panginoon, no? Sa John chapter lagay mo sa 28, iakyat mo sa 28, tingnan natin. Yan. Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye love me, ye would rejoice because I said I go unto the Father. For my Father is greater than I. Kita nyo, sabi ni Jesus, no? Mayroong Father. At si Jesus ang Son. Kaya nagpapaalam siya sa kanyang mga alagad na siya ay aakyat sa Ama. Dapat kayong matuwa sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa sa anak. Ngayon, sabi niya doon sa 29, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito bago mangyari, sapagkat kung ito'y mangyari, magsisampalataya kayo. Yan, ha? Kaya, sa propesya ng end times, ang gira ay talagang nakasulat na mga palatandaan ng mga huling mga panahon, mga kapatid. Ang pagtaas ng bilihin, ang pagpula ng buwan, ang dugo, ang buwan, naging kulay dugo, ang mga ilog, ang araw ay magdidilim, even sa katanghalian ay nakasulat. Yan ang mga palatandaan, mga kapatid, na nalalapit na. At dito sa mga tinatawag na birth pain, yung babaeng nanganganak, pag ang oras ng panganganak ay malapit na, ang sakit na mararanasan o pahirap ay sunod-sunod. Kung kaya, mga kapatid sa Panginoon, yung mga nangyayari sa paligid na pahirap na ating nararanasan ay sunod-sunod. Ngunit tayo ng mga anak ng Diyos, dapat alam natin ang mga bagay na ito, hindi tayo dapat nagugulumihanan. Ano sabi ni Jesus? John chapter 16 verse 1. Mga kapatid, ang mga bagay na yan ay mangyayari sa ibabaw ng lupa. These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. Kaya minsan makaranas tayo ng problema sa buhay para baga ang Diyos ay sinisisi na natin. Pag ang ating mga kasamahan sa church ay nakikitaan natin na hindi natin nagugustuhan, ang dali natin na tumiklo. Ngayon, ang mga bagay na ito sinasabi ni Jesus, nangyayari yan dahil ama sa ama, ina sa ina, at ang magiging kalaban ng tao ay ang kanyang kasambahay at ang kanyang sariling katawan. Ngayon, dapat ang ating isip ay straight, nakadiretso sa Diyos. Ano bang mga katitisuran na nangyayari sa paligid natin, hindi tayo dapat naapektuhan. Bakit?
Matured na ang ating pananampalataya. Ang sabi ng Lord dyan, these things have I spoken unto you, that you should not be offended. Yung mga bagay na yan na nakaka-offend sa paligid, hindi dapat makaka-apekto sa iyo yan. Bakit? Langit ang direksyon mo eh. Langit ang direksyon mo. Bakit ka magpapa-apekto? Amen? Hindi ka dapat nagpapa-apekto dyan sa mga kakitisuran sa ibabaw ng sanlibutan. Bakit? Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 1 at 18? Chapter 8 verse 18. Sabi ng Bible, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Napatunayan ko ang mga kahirapan o pagtitiis sa buhay na ito. Walang katiting sa mga biyaya at pagpapala na tatanggapin natin sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. No? Kaya, be strong. Balik tayo doon sa 16 verse 2. Ang sabi doon ni Jesus, mangyayari sa mga maalagay. Matthew 6, John 16 verse 2. Ang sabi doon ng Lord ni Jesus, they shall put you out of the synagogue. Yes, the time come that whosoever kill you will think that he doeth good service. God service. Huwag kayong ma-offend mga kapatid sa Panginoon. Although na minsan nakaka-offend din. Sapagkat tayo na naglilingkod sa Diyos para bagang pinagdidirihan tayo ng tao. No? At pag tayo ay nasaktan, para bagang matutuwa pa ang ilan at darating ang araw kung tayo ay papatayin ng tao, iisipin ng marami, naglilingkod sila sa Diyos pag ginawa nila yun. Ito sinabi ni Jesus. Magpatuloy ka pa ba kay Jesus? Malagay nyo. Papatayin ka, maglilingkod ka kay Jesus. Magpapatuloy ka pa ba? Ikaw ba, Gwen? Papatayin ka na. Ito, puputulin ko yung paa mo. Maglilingkod ka pa kay Jesus o hindi ka na maglilingkod? Pag sinabi mo maglilingkod ka, puputulin yung kamay mo. Anong gagawin mo, Gwen? Hindi ka na maglingkod kay Jesus? Maglilingkod pa rin. Tingnan natin sa linggo kung nandito ka. Baka yayain ka lang na maghanap muna tayo ng pambili ng ice cream doon. Baka hindi ka na, hindi pa yun hindi pa yung kamatayan 5 piso pa lang yun ang inalok sa'yo, baka hindi ka na pupunta sa church. Maliit lang ang halaga ni Jesus, si Judas na. Ang halaga ni Jesus kay Judas, 30 silver, no? Milyon, yun? Ilang daang libo ang halaga, no? Tapos tayo, magkano lang ang halaga? Itinanggi na natin si Jesus. At ang sabi dyan sa sunod na talata, pagdating dito sa 30, mga kapatid sa Panginoon, lagay mo na dito sa 30, no? At ang sabi mo na sa 3, ang sabi dyan, lagay mo sa 3, maganda yung sinabi, ano? And these things will they do unto you because they have not known the Father nor me. No? Gagawin nila yan sa'yo. Bakit hindi natin sila nadadala sa church? Yaya natin sila ng yaya, kahit mga kapitbahay natin, nakikita nila paglilingkod natin, nakikita nila mga testimony natin, but they still hard. Matigas ang puso nila, hindi nakikiisa sa paglilingkod sa Diyos. Yayain mo sa inuman. Mauna pa sa'yo. Ipaglilibre ka pa. Pero pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ang hirap nila dalhin sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya dumudugo na ang ating puso sa pananalangin na sana bago mahuli ang lahat. Makita man lang nila, naglilingkod tayo kay Lord, maramdaman nila, may impluwensyahan natin sila. But they are still hard. Matigas ang puso nila. Ang sabi ng Panginoon dyan,
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them, and these things I said unto you, that in the beginning, because I was with you. Ito promise ng Lord. Tinanggap nyo na ba si Jesus? Sinampalatayanan nyo na ba si Jesus? Nangako ang Panginoon sa atin, sasamahan kayo ng Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Huwag niyong baliwalain ang pangako ng Lord. Pinangakuan tayo ng Lord. Tandaan natin, pag ang Lord nangako, may mangyayari. Di ba? Anong sabi na Luke chapter 1 verse 37? Tama ba yun sa isip ko? No? Luke chapter 1 verse 37. Yeah? For with God, nothing shall be impossible. No? Sa Diyos, walang imposible. Kaya, pag anong sinabi ng Lord, panghawakan mo. Eh, kunting kimbot po lang ng ano ka na, nalilikyan ka na. No? Dapat pinaglalaban mo ang pananampalataya mo. No? Kaya, itong mga sirkunstansya na ating karanasan, ito po ay training. Ito ay purification ng Lord. Noong dumating sa Israel o sa angkan ni Abraham, ang gutom sa buong lupa, gutom sa buong mundo, walang pagkain. Ngunit si Joseph dinala sa Egypt at naghanda, nag-ipon ng pagkain. No? At noong pinahihirapan na ang mga Israelites doon sa Ehipto, ang Diyos nag-prepare ng promised land. Nakuha ninyo? Kaya sa buhay natin, pag nakakaranas tayo ng hirap sa buhay, no? Isipin mo na mayroong sorpresa ang Diyos. No? Kaya ito mga kapatid, ito mga nangyayari sa paligid natin, hirap. Mayroong sorpresa ang Diyos. Mayroong something new na mangyayari sa ibabaw ng sanlibutan. And watch out. Christians, believers of God, mga tao na pinaghaharian ng Diyos, maghumanda kayo sa sorpresa ng Lord. Kaya hirap na hirap sila sa buhay sa Egypto, sabi ng Lord, no? Sinabi kay Moises, sabihin mo sa mga Israelites, maglalakbay sila ng 40 days na paglalakbay, makarating sila sa promised land. Mga kapatid sa Panginoon, pag sa oras tayo ay nakakaranas ng hirap sa buhay, and as long as you walk according to the will of God, no? Hindi yan dahil sa pagkakasala mo kung kaya ka nahihirapan. Bakit? Pinupurify ng Lord ang puso mo dahil may something new, surprise, inihanda ang Diyos sa inyo. Kaya pinaglalakbay sila ng Diyos doon sa disyerto sa loob ng 40 days na paglalakbay, sapagkat ang naghihintay sa kanila, a place flowing milk and honey, abundant place, mga kapatid na naghihintay sa kanila. Kaya pag may problema na dumadating sa buhay mo, hirap na hirap ang buhay mo, as long hindi ka nagkasala sa Diyos, kung kaya ka nahirapan, iisipin mo, mayroong sorpresa na malaki ang Diyos na darating sa buhay mo. Tandaan mo yan. Yan ang process ng Lord palagi sa Biblia. Sa Biblia nakasulat, Great Tribulation, 3.5 years, slight tribulation, and another 3.5 years, severe tribulation, sapagkat after that, ilalabas niya ang bagong langit at bagong lupa, walang pagluha, walang pag-iyak. Lahat ay isasatisfied ng Diyos sa buhay. Kita ninyo mga kapatid ang process ng Lord. No? Kaya sa inyong mga estudyante, habang kayo estudyante, nag-aaral kayo, di ba? Kunting tiis lang. No? Pag nasa high school, diyan minsan kasi ang daming mga nasa eskwelahan. Totoo lang, hindi talaga ako nakakaintindi ng algebra. No? Ngayon
Niisip ko na, nagagamit pa ba sa aktual na buhay yung algebra? Ha? Sino sa inyo mahusay sa algebra? Sino marunong? Oo. Ay, yung d squared times xy. Nagagamit ba yun? Nagagamit ba yun sa ating aktual na buhay? No? Ang nagagamit lang yan, yung addition, subtraction, multiplication, division. No? Yan ang nagagamit eh. Pero xy times d squared, wala. No? Sabi ko, ano kung gumugulo yung aking isip. Hindi talaga ako masan. Kaya pagdating ng exam, nagiging giraffe ako. Nangungupya ako, mahina ako nung ako'y nag-aaral eh. No? Patawarin ako ng Panginoon, nangungupya ako parang. Lagi kong kinukupyahan yung classmate ko. No? Si Teo. Hindi yan naniniwala na nagpastor ako eh. Kasi alam niya, mahina isip ko eh. Nangungupya lang ako eh. Tapos magugulat siya, pastor ang kanyang pinapakupya. Tapos nakatayo doon sa harap ng mga politisyan na nangaral ng salita ng Diyos. No? Nakatayo doon sa harapan ng mga ranking official ng Kamkrami. Ipinangangaral ang salita ng Diyos. Hindi siya maniniwala eh. Kaya salamat sa Panginoon dahil naniniwala siya na ako'y tinawag ng Lord, tinutulungan ang gawain ng Lord. Ay, kung pairalin lang ni Atty. Sharon ang yung degree holder, yung educational attainment, hindi ko yan mag-a-attend sa atin. Mga kapatid, ngunit naniniwala siya sa pagkatawag ng Diyos. Sino bang tinawag ng Lord sa mga apostol? Kami pinag-aralan ba? Mga mangingisda sila. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga ho, mga kapatid, no? Marami po sa mga matatalino, hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na hindi kayo mag-aaral. Mag-aaral ho kayo. Alam niyo ba na ako'y nasa Shangri-La? Ipopromote po ako, mga kapatid. Ipopromote po ako. No? Managerial posisyon ang aking uupuan. Pinitisyon ako eh. Tinignan ko yung educational attainment ko, hindi po ako 4 years graduate. Pero matagal ko nang ginagawa ang trabaho. Matagal ko nang ginagawa, pero dahil sa wala akong degree, napitisyon mo ako, mga kapatid. Kahit na ako'y ma-declare na Employee of the Year, pinitisyon pa rin. Grabe, so ano ko. Ang laki-laki ng performance ko, ang layo ng diferensya sa evaluation. Hindi pa rin ako na-declare na Employee of the Year. Ako, sabi ko, kasi nga, merong grupo doon yung tinatawag na balikatan, kumbaga union. Ito ang kanilang sinupuntahan kasi hindi mo na regular employee. And ito ay nasa posisyon, may mataas supervisor. Hindi ko maintindihan, mga kapatid sa Panginoon, pero dahil lang na po, sa educational attainment, hindi po ako nag-qualified. Kaya, nagsika po ako, mga kapatid sa Panginoon. Nag-aaral po ako ng computer science. Kaso ako ng tuition, hindi po nakuha ang aking mga dokumento. Kasi nag-bleeding na ang utak natin. Kaya, sabi ko para bagang, ang hirap mag-aaral, nagtatrabaho ka sa gabi, pagdating ng umaga, mag-aaral ka. Inupiran pa po ako nung may-ari ng PCCR, College of Criminology doon sa Maynila, sa Quiapo. Inuoferan ako ng libre. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya, kayo po, mga estudyante, pinag-aaral kayo, mag-aaral kayo. Ngayon, high school, dyan pipili na kayo
kung ano ang magiging kurso ninyo pagdating ng college. Kailangan magpabago-bago ang isip. Tapusin yung sinimulan nyo. Pag natapos ninyo, ipursige ninyo na makapasok kayo. Pinag-aralan mo yan eh. Ha? Nag-aaral ka ng nursing pagkatapos. Nakagraduate ka, takot ako sa dugo. Tapos ano ko lang street sweeper, sipsipin ko mata mo. Ngayon, nag-aaral ka ng 4 na taon, 5 taon, nag-nursing, nag-aaral ka mag-nursing, tapos takot ka sa dugo, nagwawalis ka na lang sa kalsada. Ano ba naman yan? Nag-aaral ka po, pwede ka. Tapos mga kasama mo. No? Mga kapatid, no? Pursige natin. Kaya ang talino, ang galing, samahan natin ng diskarte. Lalo kang mapapaunlad. Kasi, ang tao, binigyan ng Diyos ng talent yan. 5 to 700 talents daw mayroon ang tao. Ngayon, i-discover ninyo, talent nyo, huwag kayong pa tulog-tulog. 5 ang talent dapat para pinakamababa ng tao. 5. Isa lang pala yun, no? 5 ang talent natin. 5 to 700 talents mayroon ang tao. Ngayon, pag hindi ninyo hihinangin yan, patulog-tulog lang kayo lagi-lagi, pa-wifi kayo dyan. Pagka naubos na yung oras nyo, hindi nyo mapapaunlad ang talent na binigay sa inyo ng Lord. Hahanapin ng Lord sa inyo, binigyan kayo ng talent. Hindi nyo naalagaan. No? Ipagsusulit nyo sa Panginoon yung mga talent nyo na yan. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya, i-discover ninyo talent nyo. Pinakamababang talent ng tao, 5. Hanggang 700, may talent ang tao. Kaya hindi po pwede. Binigay ng Diyos yan para yan ang ikabubuhay mo. Pag nahinan mo yan, pauunlarin ka ng Diyos yan. Kaya hindi po pwede patamad-tamad eh. Di ba? Sabi ng Lord, ang tamad, walang karapatan kumain. Hinangin natin ang talino, ang talent na binigay ng Diyos sa atin. Gamitin natin. Hindi po pwedeng naghintay lang tayo. Pag sikat ng araw, pahikardi ko. Ang dating ng hapon, tulog ka na naman. Huwag kayo pumayag na wala kayong nakakumple sa buong maghapon. Dahil mga bata, kailangan siglahan ninyo mga sarili ninyo. Huwag kayong papatay-patay sa buhay kasi pag ganyan ang routine ng buhay ninyo, 5 years, after 5 years, ganyan pa rin mangyayari sa inyo. Kaya ang pag-unlad, pagyaman ninyo, nakasalalay sa kamay ninyo. Amen? Aray mo maniwala. Wala akong natulog pag isip niya, may isang kabangginto sa tabi niya. Mga kapatid, asahin natin ang ating mga sarili. Hindi pa po ako nagsisimula, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa ating pagkakatipon ngayong gabi, no? Magpasalamat tayo kay Lord, mga kapatid sa Panginoon. Magpasalamat po tayo, no? Ang mga naghahanda po ng mensahe, atin pong inanyayan, mag-ready, no? Tapos, magpasalamat tayo kay Lord. Anong dating dapat ipagpapasalamat? Sa Sunday, magbibigay tayo ng mga certificates, no? Kasi hindi natin nagawa noong anniversary, ubos na yung oras. Ang hirap pala pag Google, no? Google Map. Pag naligaw ka, halimbawa, dito ka liliko, no? Lumagpas ka, ituturo na naman ng Google sa'yo kung saan ka iikot. Dito ka lang, hindi ka na pinapabalik. Ngayon, pag ang cellphone mo, ganyan, hawak mo, tapos lumingon ka doon, mababago yung direksyon. Kaya maliligaw ka. Kaya dapat yung nakaganyan lang yan, hindi yan maalis ka. Yung cellphone sa harapan, hindi yung bit-bit mo. Pag tingin mo, dito tayo. Lalapag mo gano'n. Pag tingin mo, iba na. Dapat hindi yung ginaalis, hindi ginagalaw, nandiyan lang yan. Hindi isa lang ang direksyon yan. No? Ngayon, pag lumagpas ka, pinapaligo ka na, hindi ka lumigo, lumagpas ka. No? Haanapin na naman ng satellite na ituturo ka na naman kung saan ka pupunta. Kabalik, paikutin ka na naman doon. Pero dito ka lang dapat, aatas ka na doon, pakabalik ka na. No? Kaya naliligaw ang marami. Sabi ng ating speaker ng Sunday, is your church inside the forest? Ang simbahan mo, sa gitna ng gubat? No, sabi ko. Yung turito na, kumbaga, hilo na ako. Puntahan mo kami dito.
Nung pinuntahan ko dyan sa PNP Housing, wala. Sabi ko sa pangkal yata eh. Ay pagdating dyan eh, lubok-lubok yung kalsada. Nagmadali ako, tanghali na eh. No? Buti, walang baka dyan na nangahabol, no? May baka dyan eh. May habol pa ko ng baka. Pagdating ko doon, nandun sila sa kabila. No? So, ang ginawa namin, lumabas kami muli, pupunta doon, balik na, papunta this week, pasok na naman kami dito. Yan. Mga kapatid sa Panginoon, no? Kaya mahirap po magturo kung hindi natin alam ang ating patutunguhan. Ngayon, kayo, mga mananampalataya, ang sabi ng Bible, dapat inaalam ninyo ang kalagayan ninyo. No? Sabi ng Hebrew chapter 6, no? Hebrew chapter 6, tingnan nyo ha, Hebrew chapter 6 verse 1, makinig mabuti, kayo lahat dapat kayo nagtitikno, tingnan si Sister Tina. Nagtitikno. Hindi naman kayo schooler. Sabi, schooler na kami, schooler na kayo, pero nagtikno. Bakit? It is, therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ, let us go on into perfection, not laying again the foundation of the repentance from dead works and of faith towards God. No? At ang sabi dyan, this verse, ang sabi, yan, of the doctrines of baptism, of the laying of on hands, and of resurrection of the dead, and eternal judgment. Then, ang sabi, this will we do if God permit. Next, ang sabi dyan, no? For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partaker of the Holy Ghost. And, ang sabi mga kapatid sa Panginoon, sabi, no? And have tasted the good words of God and the power of the world to come. And, next, ang sabi dyan, next, no? If they shall fall away, to renew them again unto repentance. No? Seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Ano ibig sabihin dyan, mga kapatid sa Panginoon? Tayo ay, dapat ay magsidilat na, no? Ang pati mo verse mo, balik mo dun sa verse 1. No? Hindi naman pwede na habang buhay ang estudyante, grade 1 pa rin. No? Ito, pag una sumampalataya ka, tinanggap mo na si Kristo, ligtas ka na. No? And then, teaching about baptism and praying, nililihan ng hands. No? Yan may mga basic teaching yan ng mga mananampalataya. Ngayon dapat tayo ay, ang sabi dyan, no? Let us go on unto perfection. So natutunan natin dapat ito ay i-apply na natin tapos nag-go on na tayo sa maturity. No? Nagmamature na tayo dapat. Wala namang estudyante na habang buhay grade 1 lang. No? Pag ang elementary hanggang anong grade yun? Pag inabot ka ng 8 years, anong ibig sabihin nun? Ha? Normal pa ba yun? Ha? Hindi na normal yun. Ibig sabihin, abnormal na yun. No? May abnormality na doon. Maaring mahina ang isip. May mahina ang utak. Bakit? 6 na taon lang dapat ba inabot na siya ng 10? Wala namang masteral degree dyan sa di ba? Sa elementary, wala namang master mo na yun. Hindi ko ako mag-graduate. Minamaster ko muna hanggang grade 6. No? Hanggang 6 na taon lang yan ng pag-aaral. Ay kung inabot ka ng 8 taon dyan, may problema. May problema sa isip mo o kaya hindi ka nagpapapasok. Amen? Kaya dapat, pag 6 na taon, tapusin mo ng 6 na taon. Sayang ang oras eh. Time is gold. Di ba? Mahalaga ang oras. Hindi mo na pwedeng balikan yung nakaraan. Sayang, baka mamaya naging milyonaryo ka na doon. Di ba? Kaya bawat oras mahalaga. Pag pinag-aaral, mag-aaral. Nakuha niyo mga kabataan? Mag-aaral. Pag palaboy-laboy, seryosuhin natin ito. Dahil nakasalalay dyan ang kinabukasan ang pagyaman mo at paghirap mo.
Ano gusto niyo? Mahirap, mayaman? Amen. No? Walang tao nagharap pa. Gusto ko, laki ko, pulubi ako. Walang ganun, di ba? No? Pulubi. No? Walang ganun eh. Gusto ko, pag laki ko, pulubi ako. Walang ganun, no? Dapat maunlad. May problema ang utak mo. No? Kaya kailangan, sabi dyan ng Lord, no? Therefore, living the principles of the doctrine of Christ. No? Ano na tayo? Go on into maturity na. Huwag na tayo doon na i-stuck. Di ba, ang sabi ni Jesus doon sa John chapter 14, verse 6, I am the way. No? Tingnan mo doon, di ba? 3 punto yun, di ba? O, 3 punto yan. Ang sabi diyan, Jesus said unto him, I am the way. No? At yung way, daan yun eh. Daan. Pagkatapos ng dumaan ka na, saan ka makakarating? Sa truth. Pagkatapos na doon ka na sa truth, anong sumunod? Life! Ano yung life na yan? Miserabling buhay? Hindi. I am the way. Si Jesus ang daan. Ang katotohanan, ang buhay. Ang buhay na pinangako ni Jesus dyan, abundant life. No? Hindi miserabling buhay. Kung ano mga kapatid? Abundant life yan. Kaya ang sabi ni Jesus, tingnan mo, John 10:10, no? No? Hindi pwede ma-start tayo sa way. Hanggang ngayon, nasa way pa rin tayo. Hanggang ngayon, elementary pa rin tayo. Hindi pwede yun. No? Dapat nandito na tayo. John 10:10. The thief cometh not, but for to steal, but to kill, and to destroy. Yan ang gawain ng diablo. But I am come, that ye might be life, and that ye might have it more abundantly. Yan ang gusto ng Lord. Ang buhay na magiging masagana. Hindi gusto ng Diyos buhay natin miserably. Patunayan natin na may Diyos tayo. Hindi tayo ma-stuck sa way. Hanggang ngayon, nandyan pa rin tayo sa daan. Pagiwang-giwang pa rin tayo sa daan. Dapat nagmamature na tayo. Makarating na tayo doon sa truth, sa katotohanan. Dahil pag narating mo ang katotohanan, ang sumunod doon, life na, abundant life na. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, ito ang way sinasabi niya. Yung Matthew chapter 6:33. Sabi ni Jesus, ito tandaan niyo lagi. Ilagay niyo sa isip niyo yan. Basic na tinuro ni Jesus yan. Sa panahon ng crisis nila, mga kapatid, sa Panginoon, tinuro ni Jesus ito sa kanila. Seek first the kingdom of God, and His righteousness. And all these things shall be added. Lahat ng pangangailangan sa buhay, dadagdag ng Lord. Hindi po pwede na habang panahon tayo naghahanap, nangako ang Lord, ang lahat ng kailangan mo sa buhay, ibibigay ng Diyos. Kaya let us go into perfection. Let us go into maturity. Hindi yung kunting kilbot lang ng kapatid mo dyan sa tabi mo. Kunting hirap lang, saktan ka na. Alam niyo ang naranasan ng pastor niyo? Wala na dapat sa atin yung tampo-tampo. Pang baby yan eh. Yung pang baby yan eh. Iyak ka gan. Wala na tampo-tampo. Dapat malawak na. Ito i-apply natin sa buhay natin. Galatians chapter 5, verse 25, 22. Ito i-apply natin tayo lagi. Kasi pinangakuha na tayo ng Lord, ng Holy Spirit eh. But the fruit of the Spirit is love. Damdamin mo talagang mahalin mo sila. Pag malasakitan mo na sila, unawain mo na sila. Pag sinabing love, hindi yung nakita mo, tumibok puso mo, hindi yun. Yan ang pinakamababang uri ng pag-ibig. Love of the flesh yan eh. Sabi na mo, love yun. Tapos may ikaw, manliligaw ka na. Pag hindi ka sinagot, magtatampo ka. Hindi ka na rin mag-charge. Ganyan ba yun? Yung love na galing sa Diyos. Hindi ganyan. Ang love na pag-ibig, ng love na tinutukoy ng Diyos, unang-una siya ang ibigin mo. Yung kinakras-kras mo na yan, hindi mo na dapat inapansin yan. Si Lord mo na ibigin mo. Magiging sagabal yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya dapat, unahin mo ang Diyos para ikaw ang pinaka-choosing people of God.
At pag nanligaw ka pagdating ng araw, pinatunayan mo sa sarili mo, ikaw ay anak ng Diyos. Pag manligaw ka, pag hindi mo ako sinagot, malaking kawalan ako sa iyo. Bakit? Anak ako ng Diyos. Tagapagmana ako ng langit. Kaya pag hindi mo ako sinagot, talo ka. Di ba? Bakit? Anak ka ng Diyos eh. No? Tagapagmana ka ng langit eh. Hindi ka sinagot. Pero ngayon, huwag muna. Hindi pa nga tayo makakabili ng sabon eh. Hindi pa nga tayo makakabili ng deodorant eh. Tapos manligaw ka na, problema. Tapos hindi ka sinagot, hindi ka na mag-church, apektado ang Panginoon. Ano sabi ng Lord dyan? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Di ba, joy? Dapat masaya ka na naglilingkod kay Lord. Hindi yung lagi. Para kang may kaaway palagi. Masama yan. Dapat lagi kang nakangiti, masaya ka. Hindi ka lang nabigyan ng kape, nagtatampo ka na. Hindi ganun yun. Di ba, Renre? Sabi ni Renre, pagdating kanina, kape. Sabi ko, wala, mag-iinit pa tayo ng tubig. Tumulong ka muna rito. Nag-aaris tayo ng upuan. Ina-isturbo mo ako, magkakape ka na agad. Pagdating mo, malis ka muna dyan. Hindi na. Pagdating mo, mag-aris ka muna dyan. Tsaka yun. Wala ka pang ginawa, hingi ka kagad ng pabor. Ganyan sa Diyos eh, di ba? Pakita mo muna sa Diyos na karapat-dapat ka sinihingi. Hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka bibigyan? Ngayon, sabi ng Lord dyan, love, joy, peace. May kapayapaan ka. Naramdaman niyo na bang kapayapaan sa puso niyo? Sa gitna ng gulo, baka mamaya, pinag-usapan ka doon. Sabi nga, mas maganda daw si Juan sa'yo. Ganun ang sabi. Ganun ka kaagad, no? Ay, di ka mo praise the Lord. Salamat. Kasi kahit pipilit mo sabihin nila na maganda ka, kung hindi ka naman talaga maganda, pagpabula lang yun. Huwag mo na sabihin, gusto marinig na, sabi ng iba. Mataba ka rin, masasakta mo lang kaka-heart ka naman. Mataba ka naman talaga eh. Di ba? Ang sexy mo. Tapos mataba ka. Anong gusto mo? Yung sinasabi sa'yo yung totoo o sinasabi sa'yo yung kasinungalingan? Ang bubula. Di ba? At ang sabi niya, the truth will set you free. Ano sabi niya? Long suffering. Natitiis ka. Tinatanggap mo, pinagtitiisan mo, pinagtsatsagaan mo. Pinagpapasensyahan mo. Parang ayaw niyo magpalugi kasi mga kapatid eh. Nasagi ka lang ng kunti, gusto mo kaagad bumawi. Ayaw mo na, magpalugi ka. Minsan kailangan natin tumahimik para gumanda ang buhay. Kunting bagay lang gusto mo ipaglaban talaga ang katwiran mo. Huwag namang gaano manonood ng mga teleserye pag may katwiran, ipaglaban. Minsan kailangan magpakumbaba. Para ang buhay tuloy-tuloy na maganda. Kasi si Satanas gagawa ng paraan para harangan ng mga biyaya para sa iyo. Ano pa? Gentleness. Dapat gentleman kayo. Gentle kayo. Ano ibig sabihin ng gentle? Ano ibig sabihin ng Sister Dina? Gentle. Gently. Talagang mahinhin, banaya, hindi magaspang, hindi baraba, baruban, hindi balasuba, so ano yan, ano pa yun? Dapat ay banayad lang. Pino ang mga galawan. Hindi pag-uros ng kain. Tahingi naman. Hindi ko pa mo. Pino. Gentle naman, gentleman. Pag mapasabi sa mga gentleman, mga gentleman dyan, paupuin mo na yung mga babae. Iba tutulog-tulog yung mga lalaki kahit buntis nyo sa harapan. Maging gentleman, sabi niya, gentleness, goodness, faith. Yan. Yung anim na yan, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. And then, ano sumunod dyan? Siyam yan Ano sabi dyan sumunod sa 23? Meekness. Meekness, anong ibig sabihin? Meek. Kapakumbabaan. Temperance.
pagpipigil. No? Against such there is no law. Pag yan ay pamumuhay mo, wala ka sa ilalim ng batas. You are under the grace. Mga kapatid sa Panginoon yun, i-apply natin sa buhay natin yun. Pasalamat kay Lord, may pasalamat muna tayo sa Panginoon. Amen! Sino gusto mong pasalamat sa Panginoon? Salamat kayo sa Diyos sa mga ating natapos na anniversary. Kasi masama ang loob ko kanina kasi nga, hindi namin mabuksan yung ating screen. Mahaba yung leg ko para ako'y atakihin na sa puso. Asaan na ba yung mga young people natin? Sana ba si Lulong? Tagal dumating. Mahalin natin ang Panginoon, mahalin natin ang gawain ng Panginoon, mahalin natin ang ministry natin sa church kasi dito kayo i-reward ng Diyos. Huwag niyo naman bigyan ng konsumisyon ng Panginoon. Okay ba yan, mga kapatid? Amen? Kaya ba natin yan? Minsan okay lang ang pastor maliit. Kasi mahirap magturo. Walang kausap. Pagdating ni pastor, all time si pastor. Tapos, walang kausap. Magsasalita ka dito sa radyo. Ang hirap mo ng ganon. Kaya, mahirap magsasalita na walang kausap. Kaya, dumating kayo on time para matapos tayo on time. Kaya, salamat sa Panginoon. Bigyan natin ng dahilan ang Diyos na pagpalain tayo. Sa Biblia, nakikita natin, pag may sakripisyo ka sa Panginoon, talagang nire-reward ng Diyos. Pag nakikitaan ka ng Lord, talagang tapat na puso. Nagbibigay talaga ang Diyos ng reward. Amen? So, halip po kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon, mga kapatid. Halip po kayo. Pasalamat kayo sa Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Lord, ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa bila po ng aming kahirapan ko minsan, natatawa po ako. Lord, wala po kaming ganito, walang walang ganyan. Mamaya po may dumarating po, fried chicken pa ang dala sa amin. At napakasarap pa ng ano. Kaya papasalamat ako po sa amin. Minsan sabi namin, wala kami sa Lord. Nakita namin ang tinapay nakasabit sa pinto namin, saka may palaman. Sabi ko, Panginoon, ano dapat kayo ano pa ang hihiningin ko sa Panginoon? Kaya nga sinasabi na ako'y magpapatuloy hanggang talaga sa abot ng aking makakaya na habang buhay ako. Papasalamat ako sa Panginoon, talaga napakabuti niya sa amin. Nagkakaroon karamdaman, pero awa ng Diyos. Nakakaraos sa gamot at sa kalunabuhan. Thank you, Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa tapos natin anniversary, nagawa natin ang maayos at may mga bisita tayo na welcome natin din sila ng maayos. Tapos po, nung nakaraang linggo po ay may ubo at sipon ako. Para kung nung Friday, doon tayo sa bangkal. Hirap na hirap ako noon. Pagkatapos noon, parang bigla akong bumalik. Sabi ko nga kay Mari na buti na lang nagpunta kasi parang iba talaga yung pakiramdam ko. Tapos sabi ko, bahala na, punta talaga ako. Buti na lang pumunta ako kasi parang may magic ba? Parang gumaling ako. Sabi ko pa nga kay Mari pag-uwi ko na, kung hindi siguro ako pumunta doon, parang ibug yata ako ngayon, parang nakahilata lang ako sa higaan. Buti, para bang may magic kasi, gumaling agad ako. Amen. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil dinagdagan niya ng isang taon yung buhay ko po.
patuloy na sa paglilingkod sa Panginoon. May Bible verse ako dito. Isaiah 46:4. At hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking iligtas. Hanggang sa pagtanda pala natin, iingatan tayo ng Panginoon, gagabayan tayo, sasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Pero huwag naman natin hintayin na sa pagtanda natin, saka tayo maglilingkod sa Panginoon. Ang mga kabataan ngayon, mas mapalad kayo kasi habang bata pa kayo, nakilala niyo na ang Panginoon at syempre lalakad na kayo sa kanyang katotohanan. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Celebrate. Salamat, celebrate. Magandang gabi po mga kapatid sa Panginoon. Ang pagpapasalamat po sa Diyos ay isang napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Siya po ay nagpapaalala sa atin ng kanyang walang hanggang kabutihan at pag-ibig, biyaya sa lahat ng pagkakataon. Ang mga talata po sa Biblia ay nagtuturo sa atin na magpasalamat hindi lamang po sa ating sa pagpapala, kundi pati na rin po sa mga pagsubok. Sapagkat po yung pagsubok, kapag po tayo ay sinusubok, yun po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po ay pinapalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsubok. Kung hanggang saan po yung ating pananampalataya, sinusubok po niya tayo. Kaya po, sa mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay, nararapat po na tayo magpakatatag at magpasalamat dahil sa pagsubok tayo sapagkat po tayo ay pinapatatag ng Panginoon. Amen? Tama po ba? Sinasabi po sa unang Tesalonica 5:18, ito po yung sinasabi, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Thank you. Good evening again. Celebrate. Amen. Salamat nga kay Lord. Pa-thank you ka na kay Lord. Salamat lang dahil nakita kita ulit tayo. Ulit tayo dito. Sa linggo na sa linggo na Salamat. Thank you. Ayan. Salamat po sa inyo. Amen. Salamat po na hindi po kami ginagabayan ng Panginoon sa araw-araw at sa paglalakad namin ng nanay po natin po rito. Salamat po na hindi po kami ginagabayan. Hindi po kami pinababayaan ni Lord. Bago sabi ng mga po ko, Lola, kahit nawala tayo ng bibigyan pa tayo ng biyaya ng Panginoon. Pupunuin ng Panginoon ang laman ng pitaka mo. Amen. Sabi lang ng mga ko. Kaya sabi ko, huwag ka mabahala. Pupunuin daw ng Panginoon ang laman ng pitaka mo.
Yun lang po ang aking kamulan. Okay, sunod. Sino? Sunod. Okay na, wala na. Sino-sunod pa magpasalamat? Si Dodong? Dodong, salamat na Dodong. Pasalamat mo kay Jesus. Okay, wala na? Oh, young people, ano po sa salamat niyo? Ito pala mga Bible ito, no? Dala ni Madam Nancy. Hindi siya namigay ng pera. Kala ko nga. Pagkain yun. Bible niya? Oo. Ano to? Salamat Lord. Okay, pagkain. Pagkain ng ating kaluluwa. Ayun. Marami ito. Pabalot to. Tapos ito. Ang New Testament, ano siya doon, siyang nag-i-sponsor dito. Kaya lagi siya may dala-dala nga kahon na Biblia. Noong araw daw, nung asawa niya nagsasabong, siya naman may dalang Biblia, namimigay na doon sa sabungan yung Bible. Habang yung asawa niya nagsasabong. Kaya namatay ngayon ang kanyang asawa, pati ang pamilya. Siya ang naitirang mga kaibigan ngayon. Siya ang mayaman. Siya ang naiwan siya ang Kristiyano. No? Kaya yun nga, magtapat kayo sa Panginoon dahil nangako ang Panginoon na pagpapalain ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya si JL, parang malungkot si JL. Parang malungkot si JL. Pag nasa Panginoon mo kayo malungkot. Malungkot, so, sa Biblia, pag sinasabi na nananampalataya sa Diyos, ang ating kapwa, mahalin natin. Dahil ang Diyos hindi natin nakikita, ang ating kapwa, nakikita natin. Pag sinasabi natin mahal ang Diyos, at ang ating kapwa hindi natin mamahalin, na sila'y nakikita, tayo sabi ng Panginoon, ang sinungaling, at wala pa tayo sa katotohanan. No? Tayo ay nasa kadiliman pa. No? Kaya, i-apply natin itong mga principle ng ating Panginoon dahil tayo ay nasa kingdom ng ating Panginoon. No? Yung mga bigas doon, dali mo rito. Ipamimigay natin yan. Ilan na lang ang natira dyan. Nandiyan pa ba? Dali mo rito. Kunin mo doon, Brother Miguel. Yung yan na lang ang natira sa ito galing kay Mr. Mo. Si Nanay Rosita, no? Wala ka dito na, no? Mati ka dito. Nanay Rosita, ano din natagtag kung kilo ngayon na tatlo na ito? Ito na sa'yo. Bakit konti yan? Ano ito natira sa sako? Konti. Yan, ito. So, saan ang ano mo? Tapos ito mga college. Talaga yun. Ate Risi, ang ka? Ate Risi. Ate Risi. Sister Dina.
Bigay ni Lord. Si Gwen. Si mama niya, hindi ko nabigyan na yun. Di ba? So, nakalan mo na lang yan si Lulong ng panibago. Ito, dagdagan mo ito. Bigyan mo kay GL. Ha? Hindi, si Bayon. Dagdagan mo ito. Ako si Lulong, takalan mo lang doon sa bigas natin. Ito mo na. Dagdagan mo para kay GL. Si Lolong at si Boy na lang. No? Si Lolong at si JR na lang. Si Bigyan, huwag nang bigyan niya. Dahil lagi yan nagdadala ng ano dito. Kakanin. Ngayon, may natira pa ron. Ubusin na naman natin. Okay. Oo. Si Rin. Binata yan. Binata yan, si Rin. Dito, kung saan lang yan si Rin pupunta, wala naman yan si Rin, di naman nagsasayang yan si Rin, di ba rin? Marami ka naman inuuwi yan, di ba? Kung saan lang. Binata yan si Rin. Si Lolong pa, no? Okay, so, yun ho, no, mga kapatid, na pag may blessing, hati-hati lang, no, para lahat ay makatikim. Tapos yung kanta na pinakanta sa inyo, sikapin nyo, makanta nyo yun, 1,000 yun, pag perfect. Ano yun? 1,000 pag perfect. Pag may mali, bigas. Basta perfect ha, almost perfect. Ganon, sabi niya ha. Ngayon, pag hindi gaano perfect, 500 yata. Pero pag maraming mali, at least nag-try, may bigas. Yun. Yun, no? So narinig niyo ba yung kanta niya? Hindi namin alam Yung tatlo, wala. Pasko, dalawa lang. Dalawa lang? Sabi niya, forward lang daw niya sa kayo yata. Oo, si papaluwag ko mamaya, wala pang wala pang pinorward. Oo. So, magpakabuti tayo mga kapatid sa Panginoon, baka maiwan tayo sa rapture, no? Dahil sa Israel, talagang yung mga signs and wonders na tinitingnan. Pero bagamat ang mga signs and wonders ay kumpleto na, ang Diyos pa rin ang mag-decide kung kailan bababa ang Panginoong Jesucristo. Ang sa atin lang, at least ready tayo. Kaya huwag niyong ingatan sa sarili ninyo ang sama ng loob dahil hindi tayo makakarating sa langit. Yung galit, hindi pwede sa langit kasi kay Satanas yan eh. Ang sa Diyos, kita nyo naman ang nangyari kay Jesus. May galit ba si Jesus? Mga kapatid? May galit ba si Jesus sa lahat ng kanyang nadanasan? Okay, halina kayo rito sa harap. Tayo na kayo rito. Pitpitin nyo. Halina kayo rito, mag-picture tayo. Si Rendry naman ay lagi naman yan nagkakapirito. Lagi naman tayo na kayo dito lahat. Tayo na dito. Yung Miguel, halika rito. Tayo na kayo rito. Para... Halika na! Kagabi ka pa binigyan ng bigas eh. Halika rito. Si Brother Red, hindi nabibigyan niya kasi nagpapaskin lang yun. Halika na kayo rito. Mapicture na tayo dito. Dito ka na rin para gwapo. Sama ka na. Glory to God!
Okay, salamat. Tapos videoan mo. Okay, video. Thank you very much, Mr. Wong. Sabi nyo ha, lakasan nyo ha. Yes, sabi nyo, lakasan. Thank you. Magbilang ka ng kamay. Ready? 1, 2, 3. Yeah, thank you very much, Mr. Wong. Yes! Salamat. Thank you. Parang ako lang nagsasalita. Salamat po. Pag may blessing, hati-hatiin lang natin. At sa tuwing Wednesday tayo mamimigay ng blessing pag may blessing, no? Kasi kunti ang nag-attend ng Wednesday. No? Kaya dito yung mga, kasi nga Wednesday siya nag-attend, yun yung mga nag-attend ng Wednesday ang ating bibigyan. No? So, salamat sa Lord. No? Meron pa ba tayong nakakalimutan? This coming Sunday, mamimigay tayo ng mga certificates doon sa mga dedicated na mga members, no? Huwag mo na kunin mga sikreto ko, yung mga ginagawa ko ng mga nakopya ko eh. So, mga tekniko na kakayang gabuyan, Pag gagayahin pa ni Ridley kanina, kala ko, yung friendship ko dito, gagamitin, salamat kay Lord, yung mga dedicated natin ng mga members, no? Ay bigyan natin ng certificates para mayroon kayong remembrance na sa 9 na taon at lalo na sa susunod 10 taon. No? So, salamat sa Panginoon, salamat kay Lord. Mawit na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tayo nakapagluto ng ating merienda. Meron naman kayong bigas, iluto nyo lang pag-uwi nyo. Mayroon tayong merienda doon na tinapay. Awitin natin ang kay buti-buti ng Panginoon. Yung ating prayer, i-include din nyo, no? Yung ating mga activities, ang ating gawain sa bangkal, no? Ating pasisimulan dyan, mga kapatid sa Panginoon, suportahan natin, no? This coming, itong summer na ito, ay magkakaroon ng programa, no? Tatawag natin si attorney kasi every summer, para mga bata hindi mawili lang sa mga bagay na walang kabuluhan, kundi mag-focus sa paglilingkod kay Lord. Kasi marami din ang mga lumalago sa tinatawag na DBBS. Kaya mag-ano tayo, no? Lahat ng pamamaraan, kailangan paunlarin natin ang ating pananampalataya sapagkat itong pinakamahalaga. Ang tinapay ay para sa katawan, ang salita ng Diyos ay para sa ating kaluluwa. Mas mahalaga ang kaluluwa o ang salita ng Diyos kaysa pagkain na ating tinatanggap sa buhay na ito. Tandaan niyo palagi yan, So, maraming mga bagay na humahadlang sa ating pananampalataya sapagkat may tinatawag na spiritual warfare. May labanan sa espiritu. At si Satanas ang gumagawa ng paraan para tayo ay palamigin, hatakin, italikod sa Diyos. Ngayon dapat maging vigilant kayo. Huwag kayong pumasok sa patibong ni Satan. Amen? Salamat sa Lord. Awitin natin. Ay buti mo, Panginoon. Ng oras sa bawat araw, ika'y laging tapat o magmahal. Ang iyong amay magpawalang hanggan. Once more. Ibuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong tawa'y magpawalang hanggan.
Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Brother Ed, halika para sa ating pangwakas na pananalangin. Tayo pinanalangin. Dakilang Diyos na aming tagapagligtas. Sa gabi ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Kami po ay hindi karapat-dapat dito sa inyong lapas. Pagkat kami po ay makasalanan. Subalit sa pumagitan po ng inyong banal na dugo ng umagos, kami po ay inyong tinubos sa pagkakasala. Salamat po, Ama. Salamat po sa gabi ito. Salamat sa mga pagpapala, sa lahat ng mga biyaya na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po, O Isus na aming Panginoon. Salamat po sapagkat ikay hindi nagbabago sa iyong mga pangako, ikay laging tapat. Salamat sa iyong kabutihan, Ama. Inilalapit po namin sa inyo ang aming bayan na sana po'y magkaroon ng katahimikan sa mga namumuno po sa aming bayan, mula sa Pangulo hanggang sa pinakang mababang nangangasiwa po. Bigyan mo po sila ng mga karunungan, ipagkaloob sa kanila ang pagkatakot sa inyo, pag-ibig, at narapat na nilanggampanan ang tungkulin na inaatak po sa kanila para po sa kapayapaan ng buong mundo. Maraming salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng katiwasayan sa bawat sandali sa mga nangyayari ito sa buong mundo, Panginoon. Kayo po ang nakakabatid ng lahat ng ito. Ito po inyong sinabi na magkakaroon ng mga digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ito po nangyayari, Panginoon. Kaya po kami lubos na higit po kami lumalapit at sumasampalataya sa inyo. Sapagkat alam po namin na ang inyong pagpalito ay nalalapit na. Ama, gabayan mo po ang bawat isa, ang aming mga kasundaluhan, kapulisan, na naglilingkod sa aming bayan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng talino, pag-iisip na dalisay upang labanan ang mga insurgency na umiirot po sa lipunan ito. Sana po kayo po ang mamagitan sa kanila. Ganun din po sa aming pastor, Panginoon. Idinudulog ko po sa inyo ang kanyang kaligtasan. Inihiling ko po na sana inyong gabayan siya sa anumang kanyang mga lakad sa mga sandali ng kanyang pagtuturo ng pagpapalaganap ng inyong banal na salita, Panginoon. Gabayan nawa siya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa puto ng kanyang pamilya, Panginoon, higit po sila pagpalain, iligtas sa anumang karamdaman, sa anumang kapahamakan, Panginoon. Pagkaloob mo po ang pag-ibig sa isa't isa. Pagkukulin mo po kami lahat, Panginoon. Pag-isahin mo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Pagkaw mo po sa inyo, sa iyong makipot na daan, Panginoon. Kami po ay matiyagan, naglalakbay, upang kami po ay makarating at matupad ang inyong kautusan. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa gabi nito, sa aming pagtitipon,
sa palagi pinagkalobo ang mabuting magandang araw at gabi sa mga sandali ito. Panginoon, salamat po. Maraming salamat, Ama. Ang lahat po ng papuri, pagsamba ay binabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Kasama ng banal na Espiritu, aming Panginoon, at makapangyarihan sa lahat. Magpasawalang hanggan. Siya nawa. Thank you, Jesus. Amen. Panginoon, salamat po sa mga lingkod ninyo, Panginoon, babae at lalaki. We pray for them, Panginoon, na gawin silang malakas, matibay, matatag, at lumago sa pananampalataya na hindi lamang kami tagapakinig, bagkus tagatupad na, at kami na rin ang nagtuturo sa mga bagong mananampalataya. Kayo nagwika, kami ay tumungo na sa pagiging mature. Let us go into perfection and into maturity. Yung mga elementary teaching ay dapat na i-install na sa aming mga puso at kami ay tumutungo na sa malalim at kaganapan ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po at tulungan niyo kami na ang aming mga puso, ang aming mga paa, kamay, isip, ang aming mga labi ay siyang humakbang na Panginoon upang ipamuhay ang inyong mga salita. Salamat po ng marami. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, pagpalain ninyo ang inyong mga anak, maging mature ng bawat isa, puspusin ng Santong Espiritu, Panginoon. Sa mga may sakit na mga karamdaman, I pray for them, Panginoon. Kay kapatid na Tess, panalangin namin ang kagalingan sa kanya, Panginoon. Kay Tatay Riley, we declare your complete healing sa mga kapatid na may sakit at karamdaman. Kay Attorney, I pray for her, sa kanya at sa kanyang asawa, kay Brother Ramil, sa kanyang mga anak. Proteksyonan sila, Panginoon, sa pamilya ng mga kapatid na hindi namin kapiling, kayo na kapatid sa kanila. O Diyos, katulad ng pangako ninyo, believe in the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved by thy household. Let the believers, Lord, be light bearer. Their light shine in the darkness, Lord, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at maliwanagan nila ang mga taong nasa dilim, makilala at maligtas sa kapahamakan, Panginoon. O Diyos, tulungan niyo po kami at yaman kami ay nakinig at sumuko sa inyo. Huwag niyong pabayaan ang mga salitang napakinggan namin ay pakialaman ng kaaway. Ito'y sinisilyohan namin sa puso't isip ng bawat isa. Nakaingatan in the name of Jesus of Nazareth. Panginoon, pagpalain ninyo, O Diyos, ang kapahayagan ng inyong mga salita. Sila ay mga tao na binago ninyo, pinangakuan ng buhay na walang hanggan. And no one can pluck them out in the hands of the Father. You and the Father are one, Panginoon. Kaya Lord, ang mga anak mo nito, hayaan niyo pong ma-enjoy ang buhay sa buhay na ito habang kayo ay hinihintay namin ang inyong muling pagparito. At hindi kami matitinag sa mga bagay na nangyayari sa paligid sapagkat kami ay nasa proteksyon ng Diyos. Kami ay nasa kaharian ng Diyos. Kami ay nasa ilalim ng pangangalaga ng aming Diyos. Panginoon, maraming salamat po. O Diyos ng langit at lupa, aking pinapanalangin ang Mission Church, Panginoon. Ang mission ng inyong gawain, O God. Abutin ninyo at handa mga puso ng mga taong naroon, Panginoon. At kahabagan sila, iligtas sila. Sa aming mga sponsors, thank you so much, Panginoon. Sa aking classmates, kay kapatid na Teo, at kay kapatid na Captain La Madrid, thank you so much po. At sa mga kapastoral, kay Pastor Val, thank you very much, Panginoon. Sa mga elders ng church, thank you po. Sa mga miyembro ng inyong gawain na hindi nagpabaya noong natapos naming anniversary. Panginoon, sila pagpalangin nyo, lalong-lalo na ang nandito sa gawain sa oras na ito, Panginoon. Kay Nanay Rosita, Sister Dina, Lopez family, kay pamilya ni JL, at sa mga young people namin, Dina John Lloyd, kay Clarice, kay Zaira, at kay kapatid na Miguel, at kay kapatid na Rizzy, Panginoon. Sa pamilya ni Lolong, ni Gwen,
We pray for them, Panginoon. Pagpalain, si Rinrin, pinapanalangin namin ang ganap na kagalingan in the mighty name of Jesus. Ikaw, Rinrin, ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Ang Espiritu mamalipin sa iyo ay lumayas na. Palitan ng Espiritu ng kagalingan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po. Lahat ng mga kapatid na may sakit karamdaman, I declare in the name of Jesus, silang lahat ay magaling na. Malaya na sa pangalan ni Jesus. Oh Lord, thank you so much, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Ang aming mga sponsors, ang aming mga speakers, I pray for them, Panginoon. Kay Madam Nancy, kay Reverend Park, at sa company, at sa lahat ng mga tumutulong sa gawain pagpalain, Panginoon. Maraming salamat to Diyos. All the praises, all the glory, we bring back to you, Father, in the mighty name of Jesus, and with the unity of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Maraming salamat po. Mga kapatid natin sa Panginoon, no? At sa aking classmate pala, si nakalimutan ko tuloy ang pangalan, no? Nabanggit ko na ba si Engineer Teo, no? O, salamat sa kanya, hindi ko tayo pinapabayaan, no? Thank you. Yung lamisan natin na yan, ilagay dito. At yung upuan, ipaikot ninyo para makapag-fellowship tayo habang kumakain. Ito, brother, ito. Ito na. Yan. Salamat pala sa nagbigay ng lamisa kay Nanay Lilia. No? So,